Sinabi pa rin na sa maraming bagay na dapat isalang-alang para sa posibleng preparation kabilang ang pre-positioning, ground control at coordination ang distansya mula sa gitnang silangan at Pilipinas ay isa rin kadahilan na niya. May mga issue tungkol sa diplomatic clearances at yung mga consolidation, repatriation, extraction. It needs a very comprehensive plan. So para lang po assured na safe po yung ating patransport that si added. Binahagi rin ang kanyang pananaw na ang tagapagsalita ng PN na si Captain Marisa Martinez na nagsabing laging handa ang Nebe na tumugon, laging handa ang inyong Philippine Navy na tumugon. Ngunit hinihintayin din namin ang mga tagubilin na nagmula sa mas mataas na punong himpilan hinggil sa repatriation. Kung maaalala ninyo sa panahon ng COVID at sa panahon ng issue noong 2020 na nagpadala kami ng mga barko sa India at Oman, kaya sa pamagitan nito may kakayahan tayo, ang iyong Navy ay napakahusay, sabi ni Martinez. Nang tanungin kung handa ang Navy na mag-deploy na isa o dalawang frigate at sundin ang mga inisyatibo ng US na mag-escort ng mga komersyal na tanker palabas ng gitnang silangan, sinabi ng Philippine Navy spokesperson para sa West Philippine Sea at Inspector General na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na handa silang gawin ito kung ikautso. Ayokong masira ang ating mga kababayan sa ating bansa, sapat na sabihin anumang patnubay at ibinibigay ng AFP, handa kaming gampanan anumang patnubay, sabi ni Trinidad. Ang tanungin kung handa ang Nebe na mag-deploy ng isang frigate o dalawa para sa naturang mga misyon. Nauna rito, sinabi ni American President Donald Trump na ang US ay nagnanais na mag-alok ng mga backstop na siguro at mga escort ng hukbong dagat para sa mga commercial na barko na dumadaan sa gitnang silangan. Samantala, binigyan din naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga entry success na kasangkot sa paggawa ng mga ganitong uri ng operasyon. Aaksyonan ito ng AFP alinsunod na rin sa direktiba na mula sa mas mataas na ahensya. Kaya ito ay isang pagsasanib ng mga pagsisikap mula sa DMW, mula DFA, siyempre ang direktiba mula sa DND, kaya makakatiyak na ang aming mga tagaplano ay magsusunog ng langis sa hating gabi, dagdag niya. Thank you. 14 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga balita. Ito'y hatid ng KBS RMM News, dyaryo na TV pa. Samantala, impormasyon na nalik ng mga di umano'y espiya, Henry critical ayon sa military executive. Round 1. Ready, go! Samantala, ang impormasyon na iniulat na inilabas ng umano'y miyembro ng espionage ring na neutralize ng National Security Council ay hindi gaanong mahalaga sa seguridad ng Pilipinas. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng militar noong Martes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea at Inspector General Real Admin Roy Vincent Trinidad na isang media briefing sa Aguinaldo, Quezon City na ang leak data ay nasa ilalim ng pinakamababang antas ng information classification system ng militar. Ang mga ito ay inuri na isinasalang-alang ang mga posisyon ng mga kinaukulan na tauhan sa mas mabababang antas ng plantilla
ang kanilang pag-access sa impormasyon na ilimitado sa mga naiuri lamang. Mayroon kaming mga antas ng pag-uuri para sa aming impormasyon at mga ito ay classified. Confidential, secret at top secret ang kanilang antas ng pag-access ay limitado sa classified na impormasyon, sabi niya. Ang impormasyon na leak ng umano'y espiya na ito ay nakakaramihan ay binubuo naman ng operational data para sa West Philippine Sea at mga plano ng Philippine Navy para sa modernisasyon at strategic basing. Tumanggi si Trinidad na magkomento ng tanungin tungkol sa mga update sa pagsubaybay o pagtukoy sa mga handler ng mga umano'y espiya nito. Anumang kasunod na operasyon na nagmula sa tagumpay na ito ay itinuturing pa ring mga aktibong kaso. Hindi namin binunyag, sinasaalang-alang na ang mga ito ay mga bagay pa rin sa pagkapatakbo, sabi ng opisyal ng Philippine Navy. Sinabi niya na ang espiya ay natuklasan sa pamagitan ng Insider Threat Program ng gobyerno na inilunsad noong 2023 nung taong nakalipas kasunod ng pag-pivot ng militar patungo sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang estratehikong pagbabago kung saan ang Armed Forces of the Philippines ay inatasang magtanggol ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas. Kabilang ang 200 nautical mile exclusive economic zone nito. Ang pagkapatupad nito ay natuklasan at tumigil sa mga aktibidad espiya sa paglantad ng 4 na mga taong kasangkot. 3 sa kanila ang nilipat sa nagtulungan sila sa ngayon ay nasa ilalim na sila ng kontrol na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang pang-4, tinanggihan ng isang opisyal ng Philippine Navy na ang alok na ibinigay sa kanya, sabi ni Trinidad. Nais kong i-highlight ang numero 1 na ang ITP, ang Insider Threat Program, ay gumagana tulad ng ipinakita ng mga nagawa na ito, dagdag niya. Gayunman, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy na patuloy na sinusuri at pinahuhusay ang programa. Thank you. Alas 10:19 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Dyaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International, WESCOR. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng malagang mga balita. Round 1. Lady, go! 14 na pulis sa kasong missing sa Bungeros na natiling nakakulong sa Philippine Custodial Center. Round 1. Lady, go! Ang 14 na pulis sa sangkot sa pagkawalan ng 34 na mahilig sa kakpait ay inarang ang kanilang paglipat sa Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi ng isang opisyal noong Martes ayon kay Criminal Investigation and Detention Group, National Capital Region Chief Colonel John Giagi, na nanatili pa rin ang mga opisyal ng Philippine National Police Custodial Center. Sinabi ni Giagi na pansamantala lamang ang kanilang pananatili at napapailalim sa detention ng korte. Yes, nasa custodial pa rin kasi may motion sila na mag-stay dito, so it's up to the court of the decide kung hindi transfer sila. Sinabi ni Giagi na sa mga reporter na isang press briefing, idinagdag pa niya na ang custodial facility ng PNP ay nakatakdang demolition upang bigyang daan ng isang bagong usali ng opisina tulad ng naunang ipinayag ng Interior Secretary John Beck Remulla. Ang 14 na opisyal at 7 sibilyan ay koakusahan ng tumakas na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa umano'y pagdukot at pagpatay sa mga mahilig sa kakpait na inakusahan ng pandaraya sa mga laro mula 2021 hanggang 2022. Maliban kay Ang,
Ang lahat ay naaresto kasunod ng warrant na inisyo ng mga korte sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna at Lipa sa Batangas. Why, thank you. 21 minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Hello, good morning sa NMAP Media mula kay Ate Shine P. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga NMAP Media. Good morning everyone at sumainyo ang pagpapala mula sa ating dakilang lumikha. Likewise, magandang umaga rin kay Ate Denya Gasik. Thank you for watching and family. Siyempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, bagamat sabi nga po ang lahat ng bagay ay napakahalaga kahit kanino man. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating paghatid ng mahalagang balita. Sinabi ni Kagdak na ang bastos na kawani ng MWO sa Barin ay umuwi upang harapin ang pagsisiyasat. Round 1. Ready, go! Isang kawani ng Migrant Workers Office sa Barin ang naharap sa investigasyon sa bansa matapos siyang i-recall ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdak dahil sa walang galang na pakipagtalo sa isang overseas Filipino workers sa isang video na nag-viral. Nagpahayag naman ng pagkakadismaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bastos na pag-uugali ng kawani ng MWO at inatasan ang Kagdak na imbestigahan at aksyonan ang insidente. Sa isang panayam sa Radyo Pilipinas, sumingi ng paumanin si Kagdak sa komunidad ng mga OFW sa Barin na tinatawag na hindi katanggap-tanggap ang pag-uugali ng mga kawani. Pinare-recall natin siya as of yesterday. Ang desisyon ay pangwakas. Umuwi siya to face an investigation, sabi niya. Hindi acceptable itong pangyayari na ito. Napakalungkot at ako'y humihingi ng paumanin sa ating mahal na OFW sa Bahrain at saan mang panig ng mundo dahil hindi ito karapat-dapat, hindi ito ang tatak ng DMW at ang OWA ay dinagdag niya. Sinabi niya na ang empleyado ay maaaring maharap sa parusa kung mapatunayang mananagot. Sinabi ni Kagdak na ang insidente ay nagmula sa pamahagi ng tulong pinansyal sa compound ng embahada sa mga OFW sa Barin na apektado ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan dahil sa palitan ng pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sinabi niya na ang payout ay tumigil matapos dumami ang mga tao at nagsimulang magmukhang isang pampublikong nagtitipon. Gayunman sinabi pa rin ni Kagdak na maaaring may ilang grupo na nagtatangkang pumasok sa compound ngunit sa halip na mahinahon na kausapin ang mga OFW gumamit ng malupit na pananalita ang mga kawani ng MWO at sinabihan silang magreklamo kahit saan nila gusto. Imbis na sinabihan ng mahinahon at reassuring ay pwede naman benefit pay ang tawag doon, parang digital payment system ay ganun pang mga salita, trono na binatawan bukod sa tuno. Ang mga sinabi pa ay di totoo, sabi ni Kagdak. Upang maiwasan ng mga katulad na insidente, sinabi ni Kagdak na ipinag-utos niya ang pamamahagi ang tulong pinansyal sa mga OFW sa Barin sa pamamagitan ng digital payment. Tiniyak niya na may pundo ang departamento taliwas sa sinabi ni staffer sa mga OFW, may pundo, isa pa yan sa pagkakamali on so many levels. Sa dami pagkakamali kahit anong anggulo, sabi niya. Nilinaw rin ni Kagdak na ang panukalang 7 bilyong pisong contingency fund na binanggit niya kanina sa pagdinig sa Senado ay parang posibleng worst case senaryo na kinasangkutan ng malawakang reputation. Samantala, sinabi pa rin ni Kagdak na patuloy na tinutulungan ng gobyerno ang mga OFW na apektado ng tensyon sa Middle East. Aniya, isang grupo ng 29 na OFWs mula sa Israel at United Arab Emirates ang nakatakdang dumating sa bansa mamaya Martes ng gabi matapos silang ligtas na matulungan na tumawid sa mga hangganan. Sinabi pa rin ni Kagdak sa isang panggrupo na 16 na OFWs ang inaasang darating sa Miyerkules.
29 yung mamaya itinawid sa land crossing yung sa Israel bukas mga 16 yung tatawid naman mula Kuwait at Qatar. Between those two abot ng halos 100 sabi ni Kagdak. Nangako rin siya na tutulungan niya ang isa pang grupo ng mga OFW na stranded sa Riyadh, Saudi Arabia matapos silang ma-upload dahil hindi makaalis ang kanilang flight dahil sa pansamantalang paghihigpit. 26 na minuto makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga. Hello, good morning. Good morning kay Mildred Ansino from Kidapawan City. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga Kidapawan. Dyan, Kidapawan City dyan sa Mindanao. Sa Milujas and Ansino family from Ate Mildred Ansino. At syempre, umagang kay ganda po mula kay Sister Maria Teresa Roca Palomar ng Chico Bless, Batangas City. Magandang umaga sa mga Palomar family and Roca family dyan sa Batangas. At sa lahat po ng mga taga Chico Bless. Yan, magandang morning. Oh. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po diyan. Hello, Sir Paul Candelaria. Ang pagbati, birthday greetings to Sak Rach Bronte Melujas Jr. of Pulwat, Quezon City. Greetings from Mildred Ansino from Kidapawan City. Maraming salamat kay Ate Mildred Ansino. Ha? At sa lahat po ng mga kanyang binati. Good morning everyone. Samantala mga kababayan, sinuportahan ng OSG ang pagwawalang sala kay Risa manaliksik sa cyber raps. Round 1. Ready, go! E narekomenda ng Office of the Solicitor General o OSG nitong Martes na ipawalang sala sina Rappler, CEO Maria E. Risa at dating researcher Rinaldo Santos Jr. sa kasong cyber libel na isinampalaban sa kanila. Sa isang payag, sinabi ng OSG na ginawa nito ang rekomendasyon sa isang manifestation at motion na inihain sa Korte Suprema noong Marso 9. Sa pagbanggit ng mga precedent case, sinabi ng OSG na ang paghahain ng kriminal na impormasyon laban kina Risa at Santos noong unang bahagi ng 2019 para sa artikulo na muling inilathala noong 2014 at natuklasan ang complainant noong 2016 ay naitakda na ang reseta ay ang legal na limitasyon ng oras kung saan dapat isampang isang kriminal na impormasyon. Kapag natapos na ang panahong iyon, hindi na maaaring magsampa ng kaso. Ang Estado ang panuntunan ay nagtataguyod ng pagsisikap sa pag-uusik at pinoprotektahan ang mga individual mula sa hindi pagkakapantay-pantay na pagtatanggol laban sa mga lumang paratang at ang banta ng walang hanggang pag-uusik ang pahayag ng OSG. Bagamat dati itong humingi ng huling pagsasaalang-alang sa resident case na napagpasya noong 2023. Ipinakita ng OSG na tinatanggap ngayon ng gobyerno ang desisyon ng korte dahil nagbibigay ito ng isang magagawa, mahuhulaan na prinsipyo ng paglilimita sa reseta. Sa batayang ito, hinangad ng OSG na ilipat ang kising ruling sa kaso ni Risa at Santos dagdag nito. Gayunman, binigyan diin ng OSG ang cyber libel ay hindi protektadong pananalita. Ang parusa nito sa ilalim ng umiiral na batas ay mananatiling mahalaga, lalo na ang digital na kapaligiran kung saan ang pinsala sa reputasyon, pagsalakay sa privacy at pinsala sa dignidad ay maaaring mapalakas sa pag-aabot at bilis, sabi ng OSG. Gayunpaman, binigyan din ng OSG na kinikilala ngayon ng gobyerno ang mga paglilinaw ng korte na nagiging sanhi ay higit na naaayon sa teksto ng Revised Penal Code at ang Cybercrime Prevention Act at tumutulong sa balansihin ang interes ng Estado
na protektahan sa reputasyon, privacy at dignidad at mga garantiya ng konstitusyon ng pagsasalita, pagpapahayag at kalayaan sa pamamahayag. Dagdag nito, sinabi ng OSG na ang rekomendasyon ng gobyerno na pawalang sala sina Risa at Santos ay batay na rin sa batas na tungkulin. Bilang People's Tribune, ang mandato ng OSG sa mga kriminal na pagsililitis ay hindi limitado sa paghahanap ng mga nahatulan, kabilang dito ang pagtulong sa mga hukuman sa pag-abot sa isang makatarungan at legal na wastong disposisyon batay sa saligang batas, mga batas at pagkontrol sa jurisprudence, kahit na at lalo na kapag ang batas ay nangangailangan ng pagwawalang sala. Sabi nito, muling pinagtibay ng OSG ang paggalang ng gobyerno sa kalayaan ng judikatura at binigyang diin na sundin nito ang huling disposisyon ng Korte Suprema sa kaso. Why, thank you. Anyway, President of Philippine Republic and senators as government agencies, why not expose the true story of 01-4 with Supreme Court decision and International Court of Justice and other international court for the matter. Sino si Akopiado? Bakit lumalaki ang utang? Bakit patuloy sa paghihirap ang sambayanan? Yan ang katanungan natin sa ating taong bayan mula kay Kuya Rolando Huta. Yan. Kaya sino nga baga ito si Akopiado? Bilang sa sinasabi sa history ng OCT 01-4. Yan. Talagang napakasakit sa ulo niyan, ha, kuyang. At talagang yan 01-4 na yan ay talagang laganap yan hanggang ngayon ay pinapaniwalaan pa rin ng mga taong hindi nakakaalam na yan ay mayroon na ang order ang Korte Suprema, ang Supreme Court para diyan. Kaya kinakailangan po talagang yung ating mga libu-libong mga kababayan ay kinakailangan po talagang bigyan po natin sila ng kaukulang babala na huwag na po kayong palilinlang sa mga grupong ito. At yan po ay nagiging bahagi lamang ng kaguluhan ng inyong pag-iisip at ng inyong karapatan bilang kayo'y simpleng mamamayan ng Republika ng Pilipinas. With up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Patuloy lamang po kayong sumaybaybay at gumabay sa ating palatuntunan Lunes hanggang Biyernes. At ang ating pong nakasama at nakatulong po dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldea Santos bilang production assistant at si Ate Rose Marie Paderon Lauson. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling, sa mga nanood at nakinig sa ating mahalagang mga balita at mga impormasyon. Ganon din sa lahat ng ating mga kasado patroller na ating pong nakasama sa paghahatid ng mga balita sa ating mga kababayan. With up sa lahat po ng ating mga minamahal mga kababayan, palaging sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Naway laging malakas ang ating pangatawan at gabayan tayo ng ating dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa. At sa pangalan po ng ating station manager at siya nating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ganun din ang ating news director na si Kuyang Wayne Espino Lawson. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Nagpupugay ng isang mapagpalang umaga ngayong araw nga po ng Miyerkules. Mulit-muli ako ay magbabalik sa araw ng bukas
upang magatid at inyong makapiling sa ating balitaan. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-AM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, LMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa dyaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pagkatima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, LMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento.
news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado ko, trusting service, TVS, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Kampi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, isyu ng lipunan, pagkadok na imas. Hatid ang totoong kwento. Dyaryo na, radyo na, TV na. Kasado Bros Testing Service, KBS-RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Bangong mga sasakyan.